Mindanao, Visayas, Luzon. Magandang hapon Pilipinas, magandang araw buong mundo sa ating mga kababayan sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Ano bang oras kayo ngayon sa inyong mga kinaroroonan? Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito mga kapartners. Sa mga kapatid natin na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat nating mga kaigsuon ng mga Bisaya, mga Higala, mga Dodong, mga Inday, mga Bulano diyan, mga Sanog, mga Sana. Mayong hapon kaninyong hurot. Kamusta unsa may atong gipanikay-sikay ni ining ang kahaponon? Ngayon po ay today is Tuesday, Martes. Translate ka lang. Ngayon po ay December 30. Ngayon po ay holiday mga kapartner. Ginugunita po ngayon ang Rizal Day. 1896 nang binaril dyan po sa Bagong Bayan na ngayon ay Rizal Park, ngayon ay Luneta mga kapartner. December 13, 1896 ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, isang manunulat, doktor, reformista. Siya rin po yung may akda mga kapartner ng No Limit Angel na pinag-aaralan dyan pa rin sa kolehiyo. Ganon din ang El Filibusterismo na sinasabing nagmulat sa mga Pilipino sa mga pang-aabuso ng kolonyal na pamalaang Espanyol na siyang naging mitsadi umano ng nasyonalismo mga kapartner. Siya po inakusahan ng sedition, inakusahan ng rebellion, ng conspiracy. Matindi kasi magsulat itong si Jose Rizal mga kapartner, si Dr. Jose Rizal. Kasi nga po, pero ano lang to sulat lang ito, kumbaga parang patama sa mapang abusong rehimen noong panahon na yun mga kapartner na mga Kastila. Ngayon pag bumanat ka sa ngayon, wala, kakasuhan ka. O ganun din, patatahimikin ka. Talaga naman. Pero noon hindi natakot po si Dr. Jose Rizal po mga kapartner. Biruin nyo, ilang siglo tayo pinamunuan ng mga Kastila. Hindi natakot si Dr. Jose Rizal. Sinasabi nga normal daw yung kanyang vital signs nung panahon na siya ay binaril. Humiling pa nga siya na barilin siya na nakaharap. Nakaharap siya dun sa mga bumaril pero hindi pumayag, nakatalikod siya. Pero humari pa rin siya ang mga kapartner. So ngayon pong araw na ito, holiday! Walang pasok! Wala naman talagang pasok. Kahapon may pasok, may bangko. Ngayon wala nang bangko ngayon mga kapartner. And syempre, ilang araw na lang po bago po ang New Year. Ay nako, napakabilis mga kapartner. Eto, tingnan nyo po, yan po yung paputok na hindi gumagalaw. Dalawang araw na lang. Abay, nako po. New Year na. Ay nako. Ano bang mga hinahanda ninyo sa medianoche? Medianoche na po tayo Sa 31 pala mga kapartner. Handa na ba ang inyong mga pang medianoche dyan? Yung iba naman kasi mas pinaghahandaan nila kasi nga nagtitipid. Na lang, pag-isahin na lang nila sa New Year, pagsalubong. Oo, yung iba naman mas maraming paputok ang mga... Naku po. Ingat-ingat po mga kapartner dapat makakanta pa rin po kayo ng 10 mga daliri. Baka next year putol ang isa. Dapat hindi ganun Pero mga kapartner, welcome po dito sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan ngayon pong Tuesday afternoon. Binabati natin ang lahat ng belated Merry Christmas, advance Happy New Year po sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan mga kababayan ko? Matagal-tagal din tayong hindi nagsama pero after nito sa susunod na taon tayo magsasama ulit. Pero habang naglalay pa rin po tayo mga kapartner, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong pag-uusap sa mga maiinit, naglalagablab, umaapoy. Mga balita mga kapartner at mga issue sa ating lipunan. Ano bang main topic natin? Mamaya pag-usapan po natin mga kapartner. Abay na meron pong napakatalinong suhestyon
At isinusulong po ngayon si Senador Robin Hood Padilla or si Senador Robin Padilla, mga kapartner. Kagabi nakapanayam namin siya sa programang SMNA Nightline News Live sa studio, mga kapartner. At isa po sa kanyang isinusulong ngayon, sunugin na! Ha? Tanggalin na! I-demonetize na ang 1,000 piso mula 2020 hanggang 2025. Kaway-kaway ang mga may mga ano dyan, mga 1,000 piso. Kung papayagan, kasi meron palang kapangyarihan, hindi na ito panukalang batas, mga kapartner, no? Hinihimok lang nito o hihimukin lang nito ang Bangko Sentral ng Pilipinas na exercise yung kanilang kapangyarihan na pwede silang mag-demonetize, magbago ulit ng pera, mga kapartner. Kasi alam niyo naman po, ang mga kurap, hindi naman yan iipon ng mga barya. 20 pesos, 50 pesos. Hindi kaya 100 pesos. 500 pesos. Ang dami kaya niyan. So, ang pinakamataas kasi na denomination natin sa bansa ngayon, no? Unlike sa ibang bansa, meron tig sa 10,000, sa isang lapad sa Japan, 10,000 eh. Isang buong papel yan. Sa atin, ang pinakamalaki sa atin dito, 1,000. Kung tig 20 pesos yung ano nila, ang bigat-bigat niyan. Hindi yan kasya sa maleta. Di ba? So, 1,000 piso. At, syempre, mamaya pag-uusapan natin, masyado kayong excited. Hindi na magagamit ng mga kurap yan. Hindi na nila pagnanasaan yung pera na yan. Kasi magiging walang silbi na yan kung susundin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang suhestyon na ito ni Senador Robin Hood Padilla. Mamaya meron din tayong makakasama all the way from malamig na lugar na Canada. Ano bang implikasyon nito sa sandaling ipatupad ito? Kasi hindi lang naman kurap ang may mga 1,000. Ako may 1,000. Isang lang tuloy. Isa lang yung libo nakin. Ha? Kayo dyan, marami ba kayong 1,000? Gaano may epekto ba ito? Every time na magde-demonetize tayo, kakaroon tayo ng panibago. Kasi bago siya i-demonetize, bago siya gagawing demonyo, hindi po ibig sabihin. Ang ibig sabihin, ipapawalang walang halaga na. Demonetize, mga kapartner, ibig sabihin, magiging walang halaga na. So, magkakaroon yan ng transition Magpapapalit ka sa bangko niyan. Yung mga kurap, naman, halimbawa, meron silang mga tinatagong tatanong, saan pagaling yung pera mo? Ba't ang dami-dami mong pinapalit dito? Malalaman na ngayon sino yung mga may-ari ng mga basura. Basura na nasa loob ng maleta. Mamaya pag-usapan po natin yan, mga kapartners. Bago muna ang lahat, ipadala na po ang inyong mga greetings dyan. Live na po tayong napapanood sa ating YouTube channel, official YouTube channel po natin. Maraming salamat pala sa lahat po ng patuloy na sumusuporta. Nasa 218,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. At sa lahat po, mga always na nagpapakulay dito po sa ating programa, sa ating YouTube channel for the benefit sa SMNA Foundation, daghang salamat sa inyong hurot. At syempre, marami pa rin po, 70% ng mga nanonood sa mga videos, mapalive man yan o mga uploaded videos po ng ating YouTube channel, hindi po subscriber. Ano lang nangyari dyan? Kaya mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo lang po yung subscribe button. Isama nyo na po yung notification bell. Ayun notification bell. Ting-ding! Para lagi kayong updated sa mga balita at impormasyon, mga kapartner. At i-share nyo na rin po para may silbi kayo. At ganun din, naka-live din po tayo. Maliban sa YouTube, naka-live din tayo sa ating TikTok, mga kapartner. Pero ang kaibahan lang kasi, sa YouTube naman, naka-landscape tayo. Tsaka kung ano yung mga playback na, syempre, parang telebisyon na meron pa ring playback na pinapanood kayo, kung ano yung pinag-uusapan natin. Dito naman sa TikTok, mga kapartner, mukha ko lang po ang makikita ninyo. Pagpasensyahan nyo na kung singlaki ng screen ninyo ang mukha ko. Ganyan po talaga since birth. Kaya mag-tap na po kayo sa inyong mga screen, mga kapartner. I-tap na po. Mabilis ang pag-tap po sa inyong mga screen. At syempre, huwag kayong tumigil hanggang sa hindi po masira ang inyong mga tempered glass. Mura lang naman yata yung tempered glass ngayon, 150. Depende sa klase ng cellphone. Kung mumurahin yung cellphone mo, mumurahin din yung tempered glass.
At syempre, live din po tayo sa ating Facebook. Live tayo. YouTube, TikTok, Facebook. Saan ka pa? Kaya sa lahat nating mga kababayan, ha? Mag-subscribe na po kayo, mag-follow na kayo, mag-like na kayo. Dito, hindi naman po sa pilitan ng pagpapasubscribe sa inyo, pagpapa-follow. Hindi po tayo namimilit dito. Bawal lang tumanggi. Bueno, pag-usapan natin ang inyo po mga greetings. Huwag niyong kalimutan ha, pag naglagay po kayo ng inyong mga greetings, ilagay niyo na rin ang inyong pangalan kasi para hindi tayo papahirapan ng inyong mga pangalan kasi lalo na sa YouTube, iba yung mga pangalan dito sa YouTube, ganun din sa mga sa TikTok. Lagyan niyo na rin po ng lokasyon para alam ko po kung saan naabot itong aking mukha at ang ating broadcast, kung abot ba tayo hanggang Pluto, hanggang Mars ba, o hanggang anong lugar dito po sa Pilipinas at sa bansa. Para at least mabati natin kayo mga ka-partners. Beno, umpisahan natin ang ating greetings. Dito muna tayo sa TikTok. Oy, si G-Rice 2. Maraming salamat ha. Nanonood siya ngayon. Taga saan ba si G-Rice? Rice 2. Bakit G? Lahat ng pangalan, no? Shoutout Colorado and Cabanyero family. Maraming salamat sa panonood. Galing kay Japanese character dito sa TikTok. Okay, sige. Advance Happy New Year to all, especially kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Tataglang shoutout from Cabuyao, Laguna. Maraming salamat sa panonood sa mga taga Cabuyao. Si Librok naman dito. Hindi siya Libro na. Librok or Librok ba to? Greetings coming from USM Kabakan. Ano ibig sabihin ng USM? United States of Mindanao. Sa Kabakan ito. Maraming salamat sa panunood mga kapartner ha. Okay, sige. At syempre mag-tap lang kayo sa screen sa panahon. Daniel Aquino, maraming salamat si Daniel Aquino. Nanonood sa atin ngayon via TikTok. Maraming salamat ha. Sabi niya ang SMNI, totoong boses talaga ng bayan. Maraming salamat po, no. University of Southern Mindanao, Cotabato po Ayun pala, USM pala. Pasensya niyo na po Maraming salamat sa panonood. Jason Kapispisan, dyan po sa United Arab Emirates, present sa TikTok, present din sa YouTube. Maraming pera ito siguro kasi mayaman siguro to kasi present siya sa TikTok, ganun din sa YouTube Maraming salamat. Si Rachel naman nanonood sa atin ngayon dyan sa Taipei, Taiwan. Kamusta ang Taiwan? Merong ngayon dyan live drill ang China. Okay, shout out SMNI and Pastor Kibuloy, sabi ni Daniel Aquino. Maraming salamat. Ngayon lang ako nakasama. Okay, maraming salamat Daniel Aquino Ninong Admar, wala akong inaanak Alam ko, minimemorize ko, wala akong kinugos. Wala akong inaanak. Maraming gustong magpa-adapt na maging inaanak. Maraming salamat. Okay, dito naman tayo sa ating YouTube po mga kapartner. Ay si Web watching from Bicol. Webster po, pa-shout out po kina Leah Lynn and Lady Lynn. Yung mga Lynn dyan Maraming salamat sa inyong panonood. Dito naman tayo sa YouTube mga kapartner Unahin muna natin dito ang mga early bird. Si The Wanderer 4167, sabi niya may buntag. Asa man ni si Wanderer ba? Watching here in Hong Kong, si Gemma Merle. Okay? Nanonood sa atin ngayon sa Hong Kong, si Arcilia Zinea. Maraming salamat. Sabi niyo, sana nga ma-aproban yung batas na yan para madala na raw yung mga sindikato. Si Grace Cordova. Happy New Year, Admar, at sa buong staff ng SMNI watching here in Bahrain. Mahalin natin ang Pilipinas. Si Rene Mercurio, sabi niya dito, sa ngayon ako kay Senador Robin Padilla na ipa-demonetize na lang mga mali-malitang pera. Ganun ba? Telma Tobias, Happy New Year po. Happy New Year din sa iyo, Telma. Watching from Alcobar, Saudi Arabia pala si Rene Mercurio. Si Arcilia Zinea naman nanonood sa atin Happy blessed New Year sa lahat. Si Galaxy i7, good afternoon all watching from Singapore. Sabi dito ni Rene Mercurio Paz, mamatay na lahat ng mga kurap. Kinugos man ko nimo kaniadto, wala ko'y nahinumduman nga nako'y gikugos kay bugat kayo mo. Si Eileen Ngo,
Aileen Go. Shout out po from Hong Kong. Happy New Year, Admar. Si Celia Apoles, watching from Viterbo, Italy. Happy New Year, Admar. Buongiorno, buon anno di tutti. Si Mel 13. Okay lang i-demonetize ang 1,000 pesos. Wala naman kasi ako niyan. Pambihira. Kaya nga dapat lang yung mga corrupt dyan, dapat yung mga demonetize na rin yung pera daw nila. Sabi ni Galaxy, done subscribe na po. Leia Catalan, wala kaming 1,000 piso. Meron kami 500. Good afternoon, Admar. Advance Happy New Year watching from Macau. Si Jojo Ray Santos, kanta ng kanta. Ano raw? Di ko maintindihan yung mga hugot ni Jojo. Okay, si Carla Benagen 2204. Sang-ayon daw siya kay Senador Robin Hood Padilla. Di ba katulad noon, di na pakinabangan sa panahon ni Marcos Sr. yung perang meron. Ganun ba? Okay, sige. Sino pa rito? We miss you, Pastor. Tatag lang po. We love you. Watching here in Hong Kong. Maraming salamat sa panonood. Si Aaron Odring. Coffee time. Watching here in Taipo, Hong Kong. Diyan ba nagumpisa yung typo error? Sa Taipo, Hong Kong. Shout out po kay Carlo. Happy New Year. Carlo Sugatan. Sabi ni Regner. Nadine Aguilar. Namiko og Namilo siguro ni. Namilo ba fold. Ano ba sa Tagalog fold? Nagtutupi. Ayan, nagtutupi ng damit while watching from Hong Kong. Ayan, maraming salamat si Nadine Aguilar. Si John Manchures. Good afternoon, Admar. John ng Banan. Anong Banan? Happy New Year sa lahat. Gerardo family ng Ordaneta, Pangasinan. Greetings coming from Singapore. Si Mel 13. Serve to grow. Good afternoon, Admar, from Hong Kong, always watching. Flor de Liza Lee, tama, palitan. Paano mapalitan pera? Paano mapalit? Paldo trillions nila. Si Norma Torrefranca, Merry Christmas, Admar, watching here in Dubai. Si Viva Yesore, hello Admar, watching from Tondo. Uy, ingat-ingat kayo dyan sa Tondo ha. Merong yung bata. Naku po, nagkalasog-lasog yung katawan dahil sa, di ko lang alam kung ano ba, yung pinagpupulot na mapaputok. Huwag na kasi kayo magpaputok. Yung mga magulang dyan, gabayan nyo po yung inyong mga anak ha. Si Jason, ano daw? Masaganang bagong taon mula din sa bayan ni Kong Leandro Leviste sa Batangas, sa Efren Gihulde. Maraming salamat. Pedro de Loyola, Happy New Year Admar from San Francisco, California. Si Nadine Aguilar, Happy New Year sa lahat from Hong Kong. Si Lorena Lawas, good morning Admar while eating my breakfast. Okay, gandang hapon watching from Hong Kong. Shout out Admar from Singapore. Advance Happy New Year. Si Lynn 5976 watching from Hong Kong while preparing dinner. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year din sa iyo dyan. Si Tanli Samson, Happy New Year Admar. Death penalty ibalik sa Pilipinas para impas mga kawatan. Si Rene Mercurio, nakakamiss talaga kay Pastor Apollo Siquibulay. Sana makita muli sa TV yung mga show niya dati. Meron pa naman po sa cable. Pansamantala po mga kapartner at saka sa online. No? Hanapin nyo lang po, i-search nyo lang po yan. Si Drama Babes, sunog yon sa Taipo, Hong Kong. Oo nga, dyan yung naging malagim na insidente ng sunog. No? Rene Mercurio, maraming salamat. Si Pit Lemlem, Happy New Year, watching from Hong Kong. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kababayan. Like and share lang po mga kapartners. Mamaya guest natin si Dr. Michael Bato po mga kapartner para pag-usapan itong panukala ni Senador Robin Hood Padilla na pag-demonetize po sa mga 1,000 peso bill. Umpisa na ginawa noong 2020 hanggang sa 2025 po mga kapartner. Si Emelita, sabi niya rito, Happy New Year, Admar, watching from Vienna, Austria. Si Lorena Lawas, may pasabog daw si Chawit ngayong New Year.
Si Nadine Aguilar, Happy New Year sa mga taga Dumaguete City, Negros Oriental. O sa atong mga kaigsuunan diha sa Dumaguete City, Negros Oriental, maayong unsa ba di hapon kaninyong hurot, ha? Good PM Admar, maraming salamat si Jan Manchures ng Binyan. Binyan pala si Jan Manchures. Typo error lang pala yung kanina na Binan. Banan. Lean 59, please like and share po. Oy, tama, mag-like and share na po kayo mga ka-partners, no? Dito sa ating program. Okay, maraming salamat. Sino pa rito? Ayos lamang po, tatag lang, sabi ni Rachel Jennifer Aho. Maraming salamat sa panonood, yung mga nanonood sa atin ngayon dito sa sa TikTok. Okay, sino-sino ba ito sila? Okay, si Jason Kapispisan, si Daniel Aquino, si T, si Anastasia, si Obed Kaakbay, Dirikasyon, Malia, si Mamshi, si Frank Toscano, si Jen, si Apolline, Apolline ba yung pagbasa nito? Rose Canaria, Aisha de la Fuente, Charita Astorga, si Mercedes, si Cambal, si Exhirea, si Choi, si Salvador San Juan, Cynthia Torres, Elizabeth Reyes, Osto, Kik Dlau 27. Maligayang panonood at pakikinig sa inyo. Si Alma Delgado nanonood din sa atin ngayon. Good afternoon, Admar, at sa lahat po dyan sa Pinas watching from Macau while naglilinis. Siguro may mga bansa na hindi talaga nag-o-observe o di nagse-celebrate ng Pasko or hindi kakaiba yung kanilang hindi sila kagaya sa Pilipinas mag-celebrate ng Pasko. Pero siguro dito magkasinabot, dito magkakasundo, Dito magkakasundo yung mga bansa. Yung grandeng pagsalubong sa bagong taon. Meron yung mga kanya-kanyang mga celebration po mga kapartner. Sabi dito, Shadow Ace, mag-New Year na po, wala pang nakukulong mga politiko, nabudol na naman tayo. Naku po, oo nga eh. Si Rubisita Oddohan, hi Admar, watching from Hong Kong. Si Maggie C, 8715, sabi niya rito, watching from Vancouver, Canada. Happy Monday, 11:30 PM, advance Happy New Year. Drama Babe, sabi niya, walang katulad sa Pinas. Oo nga rin po, no? Samantala, narito na ang mga balitang dapat po ninyong malaman mga kapartners sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Di ba dito sa Pilipinas, merong pamahiin yung ilan, paniniwala yung ilan para salubong sa bagong taon dapat handa ng 12 ata, no, na prutas na bilog. Ano bang halos maraming mga prutas na bilog po mga kapartner. Pero yung mga nagbibenta ng bilog na prutas naman, lalo na dyan sa Commonwealth Public Market sa Quezon City, abay umaasa pa na dadagsa yung mga mamimili. Matumal daw kasi. Parang Filipino time kasi, no? Kung kailan yung last minute doon bibili yung ating mga kababayan eh. Alamin muna natin ang balita mula kay Sheena Torno. Kanya-kanyang diskarte sa pagbebenta ng mga bilog na prutas ang mga tindero-tindera na ito sa kahabaan ng Commonwealth Market sa Quezon City. Karamihan sa kanila ay binibentang 3 pirasong bilog na prutas sa halagang 100 piso gaya na lamang ng mansanas, pongkan, dalandan at peras na simbolo umano ng pampaswerte sa pagpasok ng bagong taon. Yun nga lang, umaaray sila sa mahinang bentahan ngayon ng mga prutas. Sa ngayon, medyo matumal pa talaga. Pag 31, yun ang malakas talaga na bilihan ng mga mabilog. Ang problema pa rito, may ilang prutas ang inaasang tataas pa ang presyo habang papalapit ang bisperas ng bagong taon. Kabilang na rito ang pakwan, ubas, melon at suha. Kaya umaasa naman ang tenderong si James Araneta na mapagbibigyan silang makapagbenta sa labas ng Commonwealth Market. Ito kasing isa sa mga hamon nila sa pagbebenta ngayon dahilan kung bakit matumal ang bilihan ng mga mamimili. Pag lagi kasi kami umalis, ma'am, yung tao hindi nasasanay. Doon sila pumupunta sa loob. Tulad niyan, pag pinalis kami, ang mga tao, alis na rin. Sana pagbigyan kami kahit 3 araw lang. Para naman silang mga mamimili, mas makabubuti kung maaga pa lang ay makapamili na sila ng prutas sa Commonwealth Market.
Karamihan sa kanila ay mas tinatangkilik ang pamimili ng pira-pirasong prutas. Mas makaka-speed ka kasi pag tingi-tingi. Naghahanap ko anong mura, ganon, para mabudget yung pera sa hirap ng buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Pwede ba yung aratilis dyan? Libre. Maswerte yung nasa probinsya. Oo, kasi yung kami dati naniniwala dyan. Mga dati ha, meron kaming tanim na bayabas, may abokado pa, merong dalandan, meron pang mga iba pa, mangga, ano pang mga bilog dyan. Yung mga kulang sa palengke na lang. Yung iba nga, hindi naman marami bilhin kasi yun nga, yung pamahiin daw, pantaboy daw ng malas. Di ba? Pero kung hindi naman siguro obligasyon na kung hindi kayo makabili, kung wala talaga kayong pambili mga kapartner, wag nyo na pong pilitin. Mamitas na lang kayo ng aratilis sa kapitbahay. Samantala dito naman po sa mga gumagamit po ng SLEX, gumagamit po ng Star Tollway, nako, magkakaroon po ng panibagong singil. Simula po yan sa susunod na taon. Alamin natin ang balitang ito mula kay Eva Montero. Epektibo na simula Enero 1 taong 2026 ang bagong toll fee sa South Luzon Expressway o SLEX at Southern Tagalog Arterial Road Star Tollway ayon sa Toll Regulatory Board o TRB. Layunin ng dagdag singil na pondohan ang operasyon, maintenance at pagpapabuti ng parehong expressway na kasalukuyang sumailalim sa rehabilitasyon at pagpapalapad. Sa SLEX mula Alabang papuntang Calamba, ang bagong toll fee para sa Class 1 o mga light vehicles ay papatak ng 126 pesos. Para sa Class 2 o yung mga bus at maliit na truck, magiging 253 pesos na ang bayaran habang ang Class 3 o yung mga malalaking truck ay 379 pesos. Ang dagdag singil ay umabot sa 10 pesos, 21 pesos at 31 pesos mula sa dating fees. Mula naman sa Calamba hanggang Santo Tomas sa Batangas, ang Class 1 ay 34 pesos na, 68 pesos naman sa Class 2. At 102 pesos sa Class 3, tumaas ito ng 3 piso, 5 piso at 8 piso mula sa kasalukuyang singil. Sa Star Tollway naman mula Santo Tomas papuntang Lipa City, magiging 60 pesos na ang singil sa Class 1 na sasakyan, 119 sa Class 2 at Class 3 ay 179 na mula sa bagong taon. Mula Lipa papuntang Batangas, ang Class 1 ay 53 pesos na, 106 sa Class 2 at Class 3 ay 159 pesos. Tumaas ito mula 49 pesos, 98 pesos at 147 pesos. Pinayuhan ng TRB ang mga motorista na isaalang-alang ang dagdag singil at pagplano ng kanilang biyahe upang maiwasan ang abala. Samantala bago naman ang naturang taas singil, maaaring samantalahin ng mga motorista ang libreng toll sa SLEX Star Tollway at ilan pang expressway. Magsisimula ang libreng toll fee ng alas 10 ng gabi ng Disyembre at 31, besperas ng bagong taon hanggang alas 6 ng umaga ng Enero 1 taong 2026. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Eva Montero, nag-ulat, SMNI News. Ingat-ingat sa mga bumabiyahe at babiyahe pa mga kapartner. Hahabol po sa pagsalubong ng bagong taon dahil po yung bilang po ng mga road crash injuries. Ngayon pong holiday season abay umabot na po sa 414. Nadagdagan po yung bilang mga kapartner ng mga nasasangkot sa datos po ng DOH hanggang kahapon pa ito. Posibleng nadagdagan pa ito kahapon. Ito kasi is umaga ng Lunes, alas 5 ng umaga ng Lunes. So hindi pa kasama dito yung buong araw po ng Lunes. Pero dito nga po mga kapartner ay umabot na po sa 414 ang bilang po ng mga na disgrasya o nagtamo po ng nasaktan dahil sa road crash po mga kapartner mula December 21 po ito. 414, napakarami nito, no? At higit 300 po rito mga kapartner ay hindi gumagamit ng safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Masaway naman talaga, tawag nito? Yung sa Davao City, hindi ka tutulungan ng linga pag kayo ay hindi nakasuot ng kagaya ng helmet. Kasalanan nyo yan. Bakit hindi kayo nagsuot din ng safety na
Pang safety man 'yan, 'di ba? Pero batay dito po, no, sa huling information natin mula sa DOH, abay marami pala sa kanila 300 plus hindi gumagamit ng helmet o di kay seatbelt. 58 naman ang naaksidente dahil sa pagmamaneho ng mga impluwensya. Naku po, hubog! Ay, ano ba sa Tagalog? Lasing! Naku po! Kung lasing po kayo, as much as possible, wag na lang po kayo mag-drive. No? Matulog na lang po kayo, hayaan yung lumipas muna sa tabi, talagang hindi nyo na po kaya mga kapartner. No? 4 naman ang nasawi dahil sa pagmumotor. Kumpara naman sa kaparehong panahon ng 2024, mas bababa naman ito ng 5%. Kahit na mababa ito, marami pa rin po ito mga kapartner at hindi pa rin pwedeng isang tabi. So nagmulang bilang sa road crash injuries sa 10 Sentinel Hospitals na binabantayan po ng DOH. Oy, pasintabi ha, may sensitibong balita po tayong hatid. 2 menor de edad po sa Maynila ang nasabugan ng paputok. Isa po rito ang nasawi. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Makikita sa CCTV footage ang 2 batang lalaking nakaupo sa bangketa. Maya-maya pa, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Isa sa mga bata, 12 anyos, nagkanda, lasog-lasog ang katawan at nasawi. Ang isa pang 12 anyos na kasama niya ay sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Ayon sa barangay official, sinindihang paputok ang sanhi ng insidente at ito ay napulot lang ng 2 biktima habang sila'y namamasyal. Nangyari ang malagim na trahedya noong linggo ng gabi sa A. Lorenzo Street, corner Abad Santos Avenue, Tondo, Manila. Bali, kasi kagabi po ma'am dito, may Christmas party kami sa barangay. Mga bandang 8:20 po, biglang sumabog po ng malakas. Tapos, may tumakbo pong tanod dito papunta sa amin. May bata nga daw po nasabugan, kaya tinakbo po namin kagad dito. Ngayon pagdating ko po ron, yung isang residente namin, ayun po yung nakita ko na may malay pa pero talagang medyo marami pong tama. Kaya tinakbo na po kagad namin sa ospital. Yung isa po, hindi na po namin ginalaw kasi as in talagang nagkalasog-lasog po yung katawan niya. Kaya hindi na po namin siya ginalaw pa. Inantay na lang po namin yung soko. Ayon pa kay Kagawad Reyes, pinagbabawal nila sa mga bata ang paggamit ng paputok. Pero sadyang may ilan na matitigas ang ulo. Actually dito ma'am, sa lugar namin, pag yung mga bata nagpapaputok, talagang kinukuha na yung paputok nila. Ang problema lang yung bata na yun, umikot sila sa Abad Santos so wala nakakita po sa kanila ma'am. Kaya nasindihan po nila. Napulot daw po yata yun dyan sa may Abad Santos. Kasi ang nangyari ma'am, parang gabi, sinindihan na yung paputok na yun, kaso binasa. Napulot ng mga bata. Kapraso na lang yung mitya nun eh. Pag sinindihan po, mas mabilis na po siya sasabog. Ang Manila Department of Social Welfare naghatid na ng burial at financial assistance sa pamilya ng nasawi na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Kagabi pa lang ang Manila Department of Social Welfare, nandun na mismo sa pinangyarihan ng lugar. No? Kinausap kagad natin yung pamilya ng namatay at yung bata naman na nasa Jose Reyes, yung barkada nung namatay, nagtungo din tayo doon para asistihan sila mula sa pinangyarihan hanggang sa ospital. At yung namatay naman, inabangan natin hanggang sa dinala natin sa puninaria dito sa Sanctuary sa May Batangas. Habang may 10,000 pesos financial assistance naman itong ibinigay para doon sa pamilya ng batang dinala sa ospital. Sasagutin din ng ospital ng Tondo ang gastusin para sa tuloy-tuloy nitong pagaling. Maliban dyan, may iba pang suportang ibibigay ang lokal na pamahalaan para sa buhay na biktima na nagkatrauma dahil sa pangyayari. No, yung nasa ospital, siyempre meron siyang trauma, matindi yung trauma. Bibigyan natin siya ng stress debriefing, no, para yung psychosocial support sa hindi lang sa kanya, pati doon sa pamilya ng bata. Para sa LGU, ang malagim na trahedyang ito, hindi na dapat masundan pa. Bago daw mangyari yan, ay nagpaalala na ang lokal na pamahalaan sa mga taga-barangay na suwayin ang mga batang makikita nilang gumagamit ng paputok. Habang ang mga magpapabayang magulang, pwedeng mapanagot. Meron dapat na unang sumaway sa mga minor de edad na pasaway. Dahil yung mga bata ng edad 14, pababa, no? 13, pababa, yung magulang. Kasi walang unang papakinggan niya kundi magulang eh. Naunawaan ko rin yung mga barangay natin kung minsan nahihirapan silang sumaway kasi meron ding mga konsentidor na magulang talaga na imbis sawayin, nagagalit pa dun sa sumasaway. Kaya nga sabi ko, para wala na masyadong argumento pagdating dyan, ang mga barangay natin, kung meron kayong makita na talagang batang pasaway at hindi pinapakailaman ng magulang o wala lang sa magulang, kuhanin nyo na. Ang mga pulis, kailangan naman daw nakaalerto sa mga panahong ito. Kasi napakalaking bagay ng
bisibilidad ng pulis sa komunidad kasi deterrent yan eh. Pag ang bata nakakita ng uniform yan, ng uniformadong pulis, kahit hindi mo saway niyan, hindi gagawa o gagalaw na isang bagay na ikapapahamak, yung matatakot na yan eh. Samantala, batay naman sa datos ng Department of Health, sa 112 kaso, karamihan sa mga biktima ngayon ng paputok ay mga batang lalaki at karamihan sa mga kaso ng fireworks-related injuries ay galing sa National Capital Region. Karamihan pa rin po ng mga kaso ay mga batang lalaki 5 to 14 years old. At ang mga paputok na nagiging sanhi ng pinsala ay ang 5-star. Ang mga hindi kilala dahil malamang sila ay hindi nakita ng pasyente nung sila'y nasabugan. Ikatlo po ang boga, ika-4 ang quitis, ika-5 ang mga unlabeled or imported fireworks at ika-6 ang whistle bomb. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Sa pinakahuling datos naman dito mula sa DOH, 140 na po ang naputukan. Biktima po ng paputok. Ito ay mula December 21, 4 a.m. hanggang December 30 po mga kapartner. Okay? 95 sa 140 ay mga edad 19 anyos pababa. Okay? Ngunit kung ihahambing naman natin ito sa December 30 last year, 23% po na mas mababa po ito. Pero same pa rin po mga kapartner. Kasi always na halos taon-taon laging nagre-remind, mag-ingat or iwasan na lang talaga itong mga paputok na ito mga kapartner. No? Paigtingin lalo na sa mga barangay kasi common po sa mga napuputukan ay mga bata. Yun pa rin, same pa rin. Ako, aminado ako noon to talaga kung mayroong hindi pumutok, ginagawa namin, pinupulot namin. Tapos yung mga pulbura nun, iniipon namin sa isang lagayan. Tapos magkakaroon ng fountain. Yun po mga kapartner. Pero kalaunan, sa lagi mong panood sa mga balita, kada taon, napuputulan na ng daliri. Hindi na 10 mga daliri. Minsan, umaabot na lang ng 6. Gusto nyo ba yung magaganon? Yung iba naman, tsaka na sila matuto kapag naputo ka na. Ayaw nila na matuto sa mga warning. Sige, ayan. Mga kababayan. So marami namang klase ng Kaya nga minsan hindi tayo naniniwala na yung mga paputok pantaboy ng malas. Minsan lumalapit pa yung malas diyan eh. Kung gusto niyo talagang mag-ingay, parang kagaya doon sa Davao City, ay bawal po ang paputok doon. Mag-ano na lang kayo. Kasi nasa YouTube naman yan ngayon eh. I-connect nyo po sa inyong Bluetooth speaker na bagong-bago yung mga umiilaw. Di ba? Tapos malakas na tugtog. Ganun na lang. O di kaya bumili kayo ng mga torotot. Kahit nga yung torotot, mag-ingat din kayo kasi marami ding mga nakakalunok nung laman ng torotot na yun. Kung gusto niyo yung mga kaldero, wag yan kasi baka masira, pagalitan pa kayo ng nanay nyo. Pwede rin yun kasi mas yung bunganga ng nanay nyo, may ingay din yun sa paputok. Yung mga bunganga na pagagalitan ka, para ka rin nagpaputok nun. So, iwasan na lang po talaga mga kapartner kasi aksaya din ito sa pera eh. Kaysa bumili ka. Pero ang malimit sa mga napuputokan, yung mga pumupulot niya at saka yung mga bata. No? Kahit nga ito, binasa na eh. After na binasa, matindi yung init ng panahon. Di na natuyo rin. Ayun po mga kapartner. Kaya dapat paigtingin sa mga barangay kasi kayo nandyan ang malimit eh. No, talagang pahigpitan ninyo yung mga barangay tanods po natin, mag-surveillance talaga. Kung hindi maiwasan, maglagay ng isang lugar tapos controlled. Meron lang isa, talaga ng fireworks display kung gugustuhin nyo talaga. Pero ako, hindi na ako bibili ng mga paputok. Dito manonood na lang ako ng fireworks display. Nagdi-video na lang ako. Sila naman nagpaputok. Maganda naman yung mga kapitbahay natin dito. Sabi dito, sa baba na lang ang putok. Sa baba na lang ang putok. Ano raw? Grabe oy. Ayaw na lang mo magpaputok. Iwasan na lang ang inyong mga paputok. Sabi yan ni Dong Pit. Meron pang mga komentaryo. Komento yung ating mga kababayan dito. Lynn Marie, maraming salamat sa panonood. Lanta ka na lang.
Si Arcilia, correct. Yung iba, nanay, konsentidor, tapos iiyak-iyak. Tama, dakpon dayon, kaysa mamatay pa. Dagdag yan sa kaso ni Pierre sa Easy. Oo. Rose Danke, good morning Sir Edmar. Good morning din sa si MS para sabi niya dito sa Spain, ubas lang ang pangswerte. Okay, Marieta Ortega, maayong hapon Edmar gikan diri sa Hong Kong, si Carol Ann. Maraming salamat Lady Sheila, good afternoon din. Si Eduardo Garcia dyan po sa Caloocan City North. Maraming salamat sa panunood. Okay, sige. Samantala, sa iba pa nating mga balita. Pinaigting ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan at ng kapulisan ang kampanya laban sa ilegal na mga paputok, partikular sa bayan ng Bukawi at Santa Maria, Bulacan, na kilalang sentro po ng industriya ng paputok sa bansa. Kasunod ito ng mga ulat na posibleng dumagsa ang mga hindi lisensyado at pinagbabawal na uri ng paputok sa mga pamilihan ilang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Maigpit na binabantay ng mga otoridad ang mga tinaguriang killer, firecrackers at iba pang bawal na produkto upang matiyak na hindi ito maibibenta sa publiko. Tuloy-tuloy rin ang isinasagawang inspeksyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO at ng Bulacan Police sa mga pasilidad, bodega at proseso ng paggawa ng paputok sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ang publiko na maging maingat sa paggamit po ng paputok, maging sa mga magulang na huwag paintulutan ang mga bata na magsindi ng paputok o kahit mga sparklers upang maiwasan ang pinsala at disgrasya. Lalo na kung nagrereklamo pa kayo, nagreklamo nga kayo doon sa 500 pesos na Noche Buena, bibili nyo pa ng paputok, wala na talaga. Oo, matuto na po tayo maging practical po mga kapartner. Rolando Kilnet, maraming salamat. Dito pa tayo sa iba pang mga balita. Magpatugtog na lang para safe, sabi ni Lynn Marie. Oo, dami paraan para mag-ingay. Samantala, sa lungsod po ng San Fernando sa Pampanga, isinagawa po ng Police Regional Office 3 ang ceremonial destruction ng libo-libong illegal na firecrackers at pyrotechnic devices na nakumpiska sa Central Luzon. Narito ang balita ni Paul Montibon. Hindi na hinintay pa ang bagong taon bago sirain ang kalahating milyong pisong halaga ng mga iligal na paputok sa Region 3. Ang mga nasabing item ay kinabibilangan ng Boga, Quitis, Goodbye Philippines, Lolo Thunder at iba pa. Ayon kay Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, Regional Director ng Pro 3, ang aktibidad na ito ay bahagi ng PNP-focused agenda na naglalayong protektahan ang publiko at maiwasan ang mga insidente. Higit sa lahat anya, pinangangalagaan nito ang seguridad at proteksyon ng mamamayan. Ang Pro 3 ay patuloy na humihikayat sa publiko na magdiwang ng bagong taon ng ligtas at responsable, kasama ang mga ahensya at law enforcement offices. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News. Samantala, pinalakas ngayon ng Philippine National Police ang kanilang presensya sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang insidente ng mga krimen sa pagsalubong po ng bagong taon. Ayon sa PNP, kabuang nasa mahigit 56,000 pulis at force multipliers ang nakatalaga sa buong bansa bilang bahagi ng heightened security operations. Bukod sa mahigit 33,000 regular police officers, kasama rin sa deployment ang mga tauhan mula sa specialized units at community advocacy groups na tutulong sa crowd control management at public safety monitoring. Nakatuon ang operasyon sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao gaya po ng mga bus terminal, pantalan, pamilihan, simbahan at mga komunidad na may fireworks display. Bukas din po ang Police Assistance Desk para sa agarang pagtugon ng sa emergency. Bibigay ng impormasyon sa mga biyahero at mabilis na aksyon sa anumang insidente habang nagpapatuloy ang pagdiriwang ng bagong taon. Samantala, upang makaiwas naman sa krimen ngayong holiday season, pinapayuhan ng PNP ang publiko na iwasang mag-post ng mga lakad at plano sa social media. Yung iba kasi, on my way, at the moment. Tapos nakapost pa yung ticket. Di ko lang alam, mas nagpapaalam pa sila sa Facebook kaysa sa nanay nila. Narito ang balita ni Paul Montibon. Pinapayuhan ng publiko na huwag i-post ang mga lakad o personal na impormasyon sa social media
upang maiwasan ang mga krimen tulad ng pagnanakaw, kidnapping o iba pang mga illegal na gawain. Babala ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nakabantayan niya ang mga kriminal sa mga potensyal na pagkakataon para gumawa ng krimen dahil sa mga nakukuhang impormasyon sa mga social media post ng publiko, partikular na ang pag-anunsyo ng travel plans. Tiniyak din ng pambansang pulisya na ginagawa nila ang lahat para protektahan ang publiko. Ngunit kailangan din ang kooperasyon ng bawat Pilipino upang mas maging epektibo ang peace and order strategies ng kapulisan. Kaugnay rito, nagbigay payo rin ang National Bureau of Investigation sa publiko na maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga social media at huwag makipag-ugnayan sa mga hindi kilalang account. Sa ngayon, nananatiling naka-heightened alert ang mga pulis sa buong bansa. Magpapatuloy rin nila ang PNP sa pagsasagawa ng mga operasyon para maiwasan ang mga nakawan at iba pang kriminal na gawain sa pagsalubong ng bagong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Wag na kayong magpaalam ha, kay Facebook, kay Twitter, kay TikTok. O di kayo magla-live pa kayo pag nagbabiyahe kayo. Sabi nga natin, nagkapapaalam pa kayo sa social media kaysa sa nanay nyo. Oo, kahit nga pagising sa umaga, mag-check agad yan, tsaka magpo-post. Malalaman yan, lalo na kung ikaw, paalis ako, papuntang airport, ganito, ganyan. Di mababasa yan ng mga masasamang loob. Ay, wala pala doon yung may-ari ng bahay na yan kasi paalis pala siya. Iwasan nyo yung mga pribado na ng mga detalye po mga kapartner. Para at least hindi po kayo mabiktima ng mga masasamang loob. Samantala dito tayo sa ibang balita po mga kapartner, wala pang isang minuto. Abay, aprobado na ng House of Representatives ang BICAM report sa 2026 General Appropriations Bill na naglalaman ng 6.793 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Tumagal lamang ng halos isang minuto ang special session kahapon kung saan pinagtibay ng Kamara ang pinal na bersyon ng budget. Pero hindi pinayagan ng anumang objection sa spending outlay ng bansa. Kapansin-pansin ang paulit-ulit naman na pag-object or pag-hiling ni Congressman Leandro Leviste ng Batangas. Sabi niya dito, Mr. Speaker, pero hindi siya pinansin. Narito ang mga ganap kahapon mga kapartner. Ito, panoorin natin. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye! All those against say nay. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Aba, parang may multo silang hindi pinapansin. Sabi ni Congress, Mr. Speaker! Baka kasi dapat hindi Mr. Speaker yung sinabi ni Congressman Leviste. Madam Speaker, babae yung nag-preside Pero kidding aside mga kapartner. Yun nga po, merong gusto na magpahayag pa kasi matagal nang nagsasabi daw itong si Congressman Leviste na gusto niyang mag-privilege speech. No? Kaugnay doon sa mga nakakalap niya mga information. Pinipigilan daw siya. And kahapon, Lunes, mga kapartner, madaling araw, nag-post na siya na magkakaroon siya ng privilege speech kung papayagan. Mayroong kung doon. Hindi siya pinayagan. Di nga. So, ang bilis, no? Ang bilis na makapagsalita. Ganito. Hindi pinansin. Nakapatay pa yung mic. Parang dalawang mic lang yata yung inon doon Yung kay Madam Speaker tsaka yung kay sa side nung nag-represent as Madjo. Yun. After nun, wala. Pak. Pero mas mabilis yung kay Congressman Garin kung naalala ninyo, parang nagrarap para. Ang bilis.
Doon lang mga kapartner, di ba? Doon pa lang makikita ninyo, ano ba klaseng tayo? Akala ko ba gusto natin ng transparency, gusto natin matiyak? Bakit merong mga ganito? Bakit hindi natin pinapayagan yung malayang pagbusisi talaga kung wala namang itinatago? Okay lang naman yan. Pero kapansin-pansin, hindi nila inano. Parang pag may mga humarang, wag haharang. Ang bumangga, giba. Paano yung gustong bumangga, hindi pinagsalita? Naku po mga kapartner, ha? Samantala, itinanggi naman po ni Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Mika Swansing po mga kapartner ang aligasyon na may 2 milyong piso na Christmas bonus. Aba, ang team song nito nila, kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Para daw po sa mga miyembro ng Kamara kaugnay sa pagpasa ng 2026 General Appropriations Bill. Ayon sa kanya, walang katotohanan daw ang paratang at hindi ito naganap sa loob ng House of Representatives. Ganon! Nilinaw din ni Swansing na walang impluensya o pamimilit mula sa House leadership upang hikayatin ang sino mang kongresista na bumoto pabor. Pero bakit hindi nyo pinagsalita? Hindi naman pala pinipilit. Pero pinilit ninyo na wag magsalita si Congressman Leviste. Kahit na magsalita siya doon, sa numero pa naman, marami pa rin kayo. O, di po ba? Walang anumang insentibo raw na ibinigay kapalit ng boto ng mga miyembro. Ang pahayag ni Swansing itugon sa aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na nagsasabing may 2 million pesos ang mga Christmas bonus at mga insentibo para sa mga kongresista bago daw po yung botohan sa 2026 General Appropriations Bill at umano'y may sekretong 18.58 billion pesos na pondo sa maintenance and other operating expenses ng Kamara. Bilang chairperson ng House Committee on Appropriations, iginit ni Swansing ng MOOE ng Kamara eksklusibong ginagamit para sa operasyon ng institusyon at hindi para sa anumang Christmas-related activities o in distribution sa mga distrito. Dagdag pa niya, walang hiwalay o nakatagong pondo ang Kamara para sa personal o pampulitikang benepisyo ng mga mambabatas at ang lahat ng alokasyon ay dumadaan sa formal daw at transparent. Pero ito na lang mga kapartner. Sa kagaya po ni Congressman Leviste, Leandro Legarda Leviste po mga kapartner, isang bilyonaryo. Yaman nito. Tingin nyo wala siyang access sa mga information? Blind ba siya sa mga ganap dyan po sa loob ng Kamara? Wala talagang makakapagtimbre sa yaman na yan, walang makakapagtimbre na makakuha siya ng mga intel sources niya na makapagsasabi. Wala talaga. Tingin niyo po. Gamitin niyo lang ng ating critical thinking at sa buong makakaya ng ating IQ. Sa tingin ninyo, wala siyang kakayanan na makakuha ng impormasyon sa pinakaloob-loob dyan sa Kamara? Tanong ko lang po yan mga kapartner. Sabi dito ni Maripam, kung may hawi boys, sa mga kalsada, no, may taga-hawi dyan pag may VIP. May hawi kongs din sa Congress. Hinawi talaga, no, Maripam. Maraming salamat. Di po ba? Pag nilay-nilayan, pag-iisipan nyo, sabi niya, kwento nila sa pagong, sabi ni Flor de Lis sa Klanog. Hindi Christmas bonus yan, bayad yan sa plano nila, masamang binabalak, sabi ni Flor de Lis. Ganyan din nangyari kay Kong Kiko Barsaga, di pinagbigyan mga gahaman kasi, naku po. Sige, isipin nyo lang po mga kapartner, isang incumbent congressman, wala talaga siyang kakayanan na makakuha ng information about sa mga ganap dyan sa loob ng Kamara? Well, samantala sa iba pang mga balita po mga kapartners, bumoto po ng no o hindi pumabor si Congressman Pulong Duterte ng 1st District ng Davao City sa 2026 General Appropriations Bill dahil sa umano'y malinaw na alokasyon ng pondo, questionable insertions at kakulangan po ng transparency.
Ayon sa kanya, paulit-ulit ang problema sa pambansang budget matapos ang katiwalian sa 2026 budget na hindi pa nare-resolba. Binanggit din niya na ang pambansang budget ay dapat magsilbi sa mamamayan at hindi maging reward sa mga opisyal na sangkot sa anomalya. Hanggat hindi malinaw naman ang accountability at malinis ang proseso, hindi niya papayagang maging lehitimo ang sistema na naglalagay ng pampublikong pondo sa panganib. Ibinigyang diin pa nito na ang kanyang pagboto ay para sa transparency, patas na lokasyon at responsableng pamamahala ng pondo ng bayan. Yan po yung kanyang liham sa liderato ng Kamara kaugnay sa kanyang boto na no, hindi siya pabor sa naturang budget. Samantala sa ibang balita mga kapartner, Senado, aprobado na rin po yung kanilang 2026 o yung 2026 General Appropriations Bill. Mahigit kalahati absent! Habang ilang senador may pagdududa naman. Narito balita ni Troy Gomez. Formal nang niratipikahan ng Senado ang 6.793 trilyong pisong proposed national budget para sa taong 2026 na inilarawan ng mga sponsor bilang people-centered at nakatuon umano sa mga pangunahing pangangailangan ng bansa. Ang General Appropriations Bill o GAB ay kamakailan lamang naaprubahan sa Bicameral Conference Committee matapos pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara. Sa kanyang tulumpati, iginit ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na ang panukalang budget ay hindi lamang tumutugon sa agarang pangangailangan ng mamamayan, kundi may sapat ding pananggalang laban sa maling paggamit ng pondo ng bayan. The Bicameral Conference Committee was also very deliberate in ensuring that equal attention was given to protecting the management of public funds through safeguards that are anchored on transparency and accountability. Gayunman, kapansin-pansin ang manipis na attendance sa sesyon nitong Lunes. Ang 24 na senador, 10 lamang ang present sa plenaryo. Kabilang sa mga dumalo sina Senate President Tito Soto, Majority Leader Mig Zubiri, Senator Win Gatchalian, JV Ejercito, Bam Aquino, Loren Legarda, Lito Lapid, Risa Hontiveros, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Sa kabila ng limitadong bilang, 8 ang bumoto pabor sa ratifikasyon. Ngunit kahit kabilang sa mga bumoto ng yes, 3 senador ang hayagang nagpahayag ng seryosong pag-aalinlangan, sina Loren Legarda, JV Ejercito at Risa Hontiveros. My reservation arises from the steep rise in the budget allocated for the MAIFIT, which has doubled compared to the amount requested in the National Expenditure Program. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues. Samantala, kahit absent sa sesyon, nagpahayag din ng mariing pag-aalinlangan sina Senators Francis Pangilinan at Panfilo Lacson na dati ng kritikal sa ilang bahagi ng panukalang budget. 2 naman sa mga present sa minorya ang tahasang bumoto ng no, sina Rodante Marcoleta at Robin Padilla, na parehong komisyon sa direksyon at prioridad ng paggastos. From the start, I have repeatedly expressed my position on the proliferation of ayuda programs. No matter how noble our intentions are, Mr. President, the outcomes fall short of what we envision. Una po, sa akin pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Bago pa man ang ratifikasyon, kinumpirma na rin ni Senator Gatchalian na hindi pumirma sa Bicameral Conference Committee report sina Senador Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Isang indikasyon ng patuloy na pagkakahati-hati sa usapin ng budget. Sa kabila ng mga pagtutol at reserbasyon, ganap na ngayong niratipikahan ang 2026 General Appropriations Bill ng Senado at Kamara. Ang susunod na hakbang, ipapadala ang panukalang budget sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo upang tuluyan na itong maging batas at magsilbing gabay sa paggastos ng pamahalaan sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sa pahayag naman ni Congressman Isidro Ungab ng Davao City pala, isa sa mga dahilan din ng kanyang pagtutol ay yung pagpayag daw po ng BICAM na makapagsalita ang nasa executive. No, matatandaan po ninyo kahit nandoon na po nandoon na sa BICAM Conference Committee yung panukalang budget, abay meron pang mga pinayagan pa na makapagsalita doon yung taga
DPWH sa katauhan po ni Secretary Dizon, mga kapartner, which is dapat tapos na yan. Bakit naghihiling pa kayo? Pwede ba yan? Dapat payagan lahat. Pero hindi nga po nakagawian yan dapat yung panahon na yon ang magdedebate na lang doon is yung mga kinatawan ng both chamber ng Senado at ng Kamara po, mga kapartner. Yung side or yung part ng mga nasa executive po, doon pa lang sa committee hearing. Doon yan sila pinagbibigyan na makapagsalita. Tapos doon sa bawat sa plenary debate po, mga kapartner, ng Senado, ng House. Meron yan silang mga sponsor doon. Idadaan nila yung mga sagot. Biruin nyo hanggang sa bicameral nandun pa yung taga-executive na bihira daw na mangyari. Yun yung isa sa mga tinutulan po nitong si Congressman Isidro Ungal. Samantala, sabi naman dito po ni pinaliwanag po di dating Congressman Mike Defensor ang maaring implikasyon sa paglalabas ng Cabral Files na hawak di umano ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Ito, panoorin natin ang balita ni MJ Mondihar. Ang ibig sabihin ng sinasabi ni Congressman Leviste, talagang gumaling na ng gusto ang korupsyon na ginagawa. Na simula pa lang, doon pa lang sa pagbibigay ng budget ng Pangulo, nakapasok na lahat ang mga sinasabing pork barrel. Yan ang basa ni former Congressman Mike Defensor sa paglalabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng Cabral Files. Ang Cabral Files ay koleksyon ng mga papeles, tala at impormasyon na naglalaman ng umunoy irregularidad sa national budget, kabilang ang pork barrel style allocations at mga proyektong may kaugnayan sa DPWH. Nakuha ito ni Leviste mula sa yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naging Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership. Ayon kay former Quezon City Congressman Mike Defensor, ipinapakita ng mga inilabas na dokumento ang bilyong-bilyong pondong inilaan sa proyekto ng mga kongresista. Gayunman, marami sa mga proyektong ito ay hindi kabilang sa priority projects ng national government. So you are talking already of almost 500 to 600 billion going to congressional districts, and not because hindi ito dahil kailangan ng proyekto, pero ito'y kung anong tingin o paniniwala ng isang congressman. Upang mas maunawaan, ikinumpara ni Defensor ang 2025 national budget sa isang bahay na kailangang kumpunihin. Sa halip raw na unahin ang mga sira at delikadong bahagi, ang nangyari ay nagkanya-kanya ng ayos ang bawat nakatira. Meron ho tayong bahay, magkakasama tayo sa isang bahay. Ang ginawa ng mga nakatira doon sa bahay, imbis na tingnan ko ano yung kailangang ayusin bang ayusin ang bubong, kailangan bang ayusin ang kuryente, kailangan bang ayusin yung sahig. Ang ginawa, ito, may budget kayong lahat. Yung tigi 1 milyon ninyo, ang ginawa na nagpaayos ng kanya-kanyang kwarto. Kaya yung buong bahay nasisira, bumabagsak. Ayon sa datos ng Department of Economy, Planning and Development, 44 na infrastructure projects ang kasalukuyang delayed ang implementasyon. Karamihan sa mga proyektong ito ay nasa transportation sector at pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project Phase 1 na pinondohan ng JICA at ang North-South Commuter Railway System na suportado rin ng JICA at ng Asian Development Bank. Yan ang nangyari sa budget natin. Imbis na tingnan natin kung ano yung kabuuan ng kailangan natin dito sa ating bansa, nagkanya-kanya sa mga distrito. Pati yung mga tinatawag natin foreign assisted, ito yung malalaking proyekto, na malalaking highway, kung ano man. Yan yung tinanggalan ng pondo. Yan nga yung mga kailangan Sa huli, naniniwala ang dating kongresista na walang patutunguhan ang investigasyon sa flood control anomaly. Dahil ang ending, ang mga napag-utusan lang at mga kalaban sa politika ng administrasyon ang makakasuhan at hindi ang mga totoong mastermind sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. Ang ending sa kanila, si Saldico ang mastermind, maglalagay ng ilang contractors, maglalagay ng ilang DPWH. Doon sa mga congressman at saka senador, babalansin pa kanila. Kung sino makikisama, kung sinong okay na, wala. Yung mga kalaban, ilalagay nila dyan sa kaso. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNA News. Samantala, walang tinatago pero hindi rin lahat na ipresenta. Ayon po sa Office of the Ombudsman, hindi raw pinakita ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste ang kabuuan ng tinaguriang Cabral Files. Mga dokumentong umano'y naglalaman ng detalyadong impormasyon sa pambansang budget.
Pero maray namang itinanggi ang paratang na ito ng ombudsman ayon kay ni Congressman Leandro Leviste. Narito ang balita ni Sheena Torno. Naglabas na ng pahayag ang Office of the Ombudsman kaugnay ng mga dokumentong nakuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may mga nilapitan na silang individual na mayroon ding kopya ng mga dokumento, kabilang na rito si Congressman Leviste. Paglilinaw ni Clavano, limitado lamang ipinakitang Cabral files ng mambabatas sa Ombudsman. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive in fairness to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. This will differ from the Congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. Binigyang diin pa nito, mahina bilang ebidensya mga soft copy ng tinatawag na Cabral files na hawak ng ibang tao para sa Ombudsman. Posible kasi itong manipulahin. Especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Gayunpaman, nasa kamay na ng Ombudsman ang Central Processing Unit o CPU ni dating Undersecretary Cabral na mahalaga at mas mapagkakatiwalaan ang orihinal na mga dokumento kaysa sa mga kumakalat umanong sa social media. Dagdag pa ng Ombudsman, kasalukuyan ng sinusuri ang CPU ni Cabral sa tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group. Samantala, mariin namang itinanggi ni Congressman Leviste ang pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na umano'y hindi niya naipresenta ang kumpletong kopya ng tinaguriang Cabral files sa pakikipagpulong niya sa Field Investigation Team noong Nobyembre. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng mambabatas ang mga larawan ng Ombudsman Team na dumalo sa kanyang opisina kung saan niya iprinensenta ang DPWH Budget Summary at Excel spreadsheet ng 2025 National Expenditure Program o NEP noong November 26. Sinabi ni Leviste, inisyatiba niyang imbitahan ng Field Investigation Team ng Ombudsman para suriin ang mga dokumento, ngunit mas pinagtuunan umano ng pansin nila ang mga proyektong iniugnay kay CWS Party List, Congressman Edwin Guardiola. Mismong si Leviste na ang nagpakita ng dokumento sa mga investigador para makatulong sa investigasyon, ngunit nakapokus umano ang mga ito sa pagbuo ng kaso laban kay Representative Guardiola. Inimbitahan ni Leviste mga field investigator ng Ombudsman na bumalik sa ibang pagkakataon sa kanyang opisina, ngunit hindi na sila bumalik pa matapos ang pulong na iyon. Pinabulaanan din ng mambabatas ang alegasyon ng manipulasyon ng mga file at iginiit na maaring patunayan ang pagiging totoo ng mga dokumento sa pamamagitan ng paghahambing ng mga kopyang nasa Ombudsman, DPWH at mga nakuha ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Git niya, wala siyang binigyang kopya ng mga dokumento na nakuha mula kay Yuse Cabral. Binigyang diin pa ni Leviste na voluntaryo niyang iprenensenta ang mga dokumento sa Office of the Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos ang pagbisita nito sa komisyon upang tumulong sa investigasyon. Hinamon naman ang mambabatas sa mga investigador na sabihin kung may personal na interes o koneksyon sila sa mga iniimbestigahang tao sa ngalan ng transparency. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Isang balita bago lang si Dr. Michael Bato, yung palasyo naman daw, dapat ipagpatuloy daw yung investigasyon sa umano'y mga cabinet members na may kaugnayan sa Cabral files. Wala daw silang sasantuhin. Ganun ba? Kahit na meron daw mga cabinet member na masangkot. Ito, balita ni Criseline Catarong. Ipinahayag ng Malacanang na bukas ang pamahalaan sa masusing investigasyon kaugnay ng aligasyong may ilang cabinet members na umano'y may bilyon-bilyong pisong allocables sa pambansang budget ngayong taon base sa tinaguriang Cabral files.
Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na walang sino man ang dapat makaligtas sa pananagutan kung mapapatunayang sangkot sa irregularidad anuman ang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa niya, malinaw ang direktiba ng Pangulo na panagutin ang sinumang mapapatunayang may kinalaman sa manipulasyon ng budget. Nilinaw ng palasyo na nasa kamay na ng mga kinauupulang ahensya tulad ng Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagsisiyasat sa issue. Dagdag pa ng opisyal, maaaring isumite ang mga ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure o direktang magsampa ng kaso sa Ombudsman o DOJ. Ang pahayag ni Castro ay tugon sa sinabi ni Senator Panfilo Lacson na may 5 cabinet members na umunoy may bilyon-bilyong pisong alokasyon sa 2025 national budget batay sa Cabral Files. Ayon pa kay Lacson, kabilang umano sa listahan ng isang tinutukoy bilang ES at maging ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bonoan. Sa kabila ng mga aligasyon, itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa tinaguriang Cabral Files. Ayon sa mga paratang, ang inisyal na ES umano ay tumutukol sa kanya at may kaugnayan sa 8.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ng DPWH sa ilalim ng General Appropriations Act 2025. Sa isang pahayag, sinabi ni Bersamin na siya ay lubos na nabigla at nagalit sa naturang aligasyon. Git ni Bersamin, wala siyang kailanmang hiningi, inendorso, inaprubahan o pinahintulutang anumang proyekto o alokasyon ng budget ng DPWH sa alinmang yugto ng proseso ng pambansang pondo. Dagdag pa niya, hindi rin siya nag-utos kanino man sa loob man o labas ng pamahalaan na gamitin ang kanyang pangalan o ang kanyang dating posisyon para sa anumang layuning may kaugnayan sa nasabing mga proyekto. Ayon kay Bersamin, ang insidente ay lalong naglalantad ng mga seryosong problema sa proseso ng pagbabudget ng DPWH. Hinimok niya ang masusing pagsusuri sa Cabral Files upang matukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng umunoy manipulasyon sa budget. Nanawagan din ang dating opisyal ng palasyo sa lahat ng kinauukulang investigative bodies na bigyang prioridad ang usapi. Sa huli, tiniyak ni Bersamin na handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyong isasagawa ng legislative, administrative o judicial investigation kaugnay ng issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresilin Catarong, SMNI News. Sino kaya yung ES na yon kung hindi si Bersamin? Hindi tayo magtataka, baka ang ES na yun si Enday Sara. Samantala, sa mga sandaling ito, meron tayong makakasama mga kapartner, si Dr. Michael Bato dyan sa Canada. Pag-usapan natin itong resolusyon na isinusulong ngayon ni Senador Robin Hood Padilla. Kagabi, nakapanayam namin ito ng live dito sa studio sa SMNI na hinihimok po ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review at ikonsidera po ang demonetization, pagpapawalang bisa sa 1,000 peso bill o banknotes na inisyu inilabas noong January 1, 2020 hanggang September 30, 2025. Doc Michael, magandang hapon mula Pilipinas. Magandang madaling araw na ba dyan sa Canada at malamig? Pero naka-t-shirt ka lang. Siguro mayroon kang heater. Hindi, naka-ano tayo? Naka-winter pala. Nakapanlamig tayo. Nakapanlamig pala. Oo, kasi dito sa ating location, nagma--5 na. Ay, ganun mas mababa ito kaysa doon sa -3 ni BBM. Di ba? Kami dito sa labas -5. Ganun din yun, Doc, kasi ang margin of error nun is nasa +-3 ba? Plus or minus to. Parang same lang kayo, nanlalamig. Dito sa amin, Admar, meron pa kaming tinatawag na wind chill. So yung pag kami hangin, mas lalo pang malamig. Yun yung sinasabing lamig na tumatago sa buto. Kasi ng lamig. Yan yung lamig ng Canada. Kaya makita mo yung background ko dito nagyayelo na yung mga bundok. No? Kasi nga talagang literal na nagyayelo na sa labas. So, yun ang ating kalagayan ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon, mainit na issue, Doc, no? Pero maganda itong pag-usapan. Okay? Kasi ang plano po ni Senador Robin Hood Padilla na i-demonetize itong 1,000 peso bill. Sa tingin nyo po, malaking tulong ba ito? Kasi magiging walang silbi na kasi yung mga magnanakaw, hindi naman yan i-deposito siguro sa mga bangko para walang trace. Pero sa tingin po ninyo, matutumbok ba nito? Mayayari ba rito yung mga korap? Or mayroon ba itong maaari ding implikasyon sa atin pong ekonomiya considering
madidemonetize, magre-replenish na naman tayo, magbabago tayo ulit ng circulation ng panibagong 1,000 peso bill. Doc. Yung konteksto kasi nito, Admar, no? Makiaalala ninyo mga kababayan, nung pumutok itong issue ng flood control, nakita natin sa mga larawan na may mga cash, no, na mga unaccounted for. At yung mga cash na ito, di umano, ito yung mga lagay, no, yung mga nakubra nila dun sa mga flood control project na yan. Merong mga larawan yan, mga picture yan. Diba nga, Admar, dun sa bilyaran niya tayo, sa Bulacan, nasa billiard table, hindi siya bilyaran, billiard table, nandun yung mga bulto-bultong 1,000 peso bill. So, ang perception natin dyan is, ngayon, kung i-demonetize mo yung 1,000 peso bill, magiging mas mahirap ang pagsasagawa ng korupsyon. Kasi, ang mangyayari dito is, mahihirapan ka na maghanap ka ng mas mababang denomination. Magiging mas kung cash yung pamamaraan ninyo ng pagkukuha ng kickback, medyo mahihirapan ka na noon kasi kailangan mo na ng, kumbaga, Admar, di ba, yung sa sinabi ni Gutesa na mga luggages, di ba? Kung lower denomination bill yun, baka hindi lang luggage ang kailangan mo doon, kailangan puro baka container na ng pera ang kailangan mo kasi pag mababang denomination. So, kumbaga, mas mahihirapan yung nagbabalak mangurakot kasi mas mababang bills na yung pinag-uusapan. Ngayon, punta tayo sa proposal ni Senator Robin. Kasi marami nagsasabi, lalo na yung mga kritiko ni Senator Robin, na itong si Senator Robin walang alam, ito artista na kunin ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po. Sana ganap po dito. Ayan. Okay. Pumasok si Senator Robin. Gusto makipag-discuss. Pero sige po, go ahead po, Doc. Oy, nawala si Doc. Yung same volume yung So anyway. Ayan, sige, go ahead po. Pakiulit lang po, Doc. Sinabutahe po kayo ng mga kritiko ni Senator Robin. Sige po. Yung mga kritiko kasi ni Senator Robin, sinasabi na wala daw siyang alam, na siya artista lamang, na nakulong, na hindi siya nararapat dyan sa Senado kasi nga siya walang alam. It turns out na itong suhestyon na ito ni Senator Robin ay merong solido na empirical evidence, Admar. May pag-aaral na ginawa. Kasi ako, economist ako, Admar, and at the same time, I'm an academic and a scholar. No? So, nag-aaralan ko yan. Nagpa-publish ako ng scientific papers. No? At nagbabasa ako ng mga journal. Nagre-referee pa nga. Na-encounter ko itong isang pag-aaral na na-publish noong 2017 na kung para dun sa ating mga kababayan na interesado, na-publish po ito sa Economic Systems. Ang title po ng paper is Does Easy Availability of Cash Affect Corruption? Evidence from a Panel of Countries. Ito po yung na-publish noong 2017. And i-quote ko po yung pinaka-findings nung kanilang pag-aaral. No? Pag-aaral po ito ni Singh at ni Bhattacharya noong 2017. Ang sinasabi dito is that these findings suggest, and I quote ito galing to mismo sa paper, these findings suggest that a limitation in the supply of high-denomination banknotes could be a tool to fight corruption and to bring to the fore the important role of payment systems, extending an earlier study by Gowell and Merotra 2012. So, ang punto dito, mga kababayan, is ayon sa pag-aaral ng mga economists, and pass ito sa empirical evidence across many countries. Sinasabi dito na kapag ang denomination ng pera ng isang bansa, yung denomination natin mas mababa, maganda ito para ma-prevent yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, yun yung sinasabi ng pag-aaral na yan. The presence of high denomination makes it easier to conduct graft and corruption. Kasi kung mataas yung denomination, mas madali mo nga namang maitatago. Hindi ba? So, yung billion na nakaw, kung tigwa 1,000 peso billion,
madali mo maitatago. So, anong solution dito? Well, ang nakita na ni Senator Robin is let's demonetize. No? And kung di ko nagkakamali, Admar, ang demonetization na yan is yung 1,000 peso bill from 2016, no? 2020. Sorry, 2020 to 2025 lang. Diba? So targeted siya. May limited lang yung scope, no? Kasi kung titingnan mo yung konteksto, Admar, ito pa, para dun sa mga kababayan nating curious, no? Yung 1,000 peso bill ay ito ang workhorse ng ating ekonomiya, kung maituturing. Bakit ko nasabing workhorse? Kasi yung pera in circulation po natin sa Pilipinas, about 40% ng papel na pera na umiikot sa ating ekonomiya ay 1,000 peso bill. 40% po Kasi siyempre meron pa namang Admar, may 500 pa, di ba? May 20, may 50, may 100. 40% nung perang papel na umiikot sa ating ekonomiya. Binilang niyo po isa-isa lahat yung perang papel na yan. 40% yan ay 1,000 peso bill. Since ang 1,000 peso bill ay mas mataas ang value kaysa sa 50, kaysa sa 500, yung total value ng money in circulation in the economy, more than 80% yan ay yung 1,000 peso bill. So kumbaga pag dinemonetize mo, hindi naman lahat, no? Pag dinemonetize mo yung range niyan from 2020 to 2025, matatarget mo yung unang-una yung informal sector ng mga hindi nagbabayad ng tax kasi puro cash transaction. Ikalawa, matatarget mo dyan syempre yung sa issue ng grabbing corruption. So yun yung nakikita ko dito na kagandahan nung ideya na ito. No? Magandang ideya ito, tong panukala ni Senator Robin na nag-uudyok sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pag-aralan yung pagdidemonetize. Ngayon, Admar, marami akong kilala dyan sa BSP. Okay? May mga tropa tayo dyan. In fact, dyan sa BSP, may mga dati akong estudyante na dyan na nagtatrabaho. Ayon sa aking na pag-alaman, ay marami dyan sa BSP ay kontra sa demonetization. Kontra sila dyan. Ang sinasabi nila is hindi daw supported ng pag-aaral. Kababanggit ko lang, may pag-aaral na published international na nagsasabi na yung presence ng higher denomination bills, kumbaga nakaka-attract ito ng korupsyon. So kailangan rely tayo sa lower denomination. And sinasabi din nila na may punto rin naman ito. No? Sinasabi nila na kapag tayo nag-demonetize, Admar, magastos. Bakit magastos? Kasi unang-una, mag-iimprenta ka na ngayon ng mas maraming lower denomination. Pag mag-iimprenta ka ng maraming denomination, lalo na ngayon polymer na, medyo magastos yan. Ikalawa is yung abala sa tao. Kasi magkakaroon ng abala yan, Admar, na kung saan kapag ka biglang nagkaroon ng demonetization, kahit na yan from 2020 lang to 2025, abala pa rin sa ordinaryong mamamayan niya. Kasi isipin mo, biglang sabihin ng gobyerno na, itong pera na hawak mo, hindi na pala valid ito na pera. So, kailangan ngayon pumunta ng bangko para makapagpapalit. So, merong abala yan sa tao. Pero ang tandaan natin, ang tinatarget natin dito, nung panukala na ito, is yung mga gumagawa ng hindi tama. Diba? So, kumbaga, kailangan ma-lessen natin yung inconvenience dun sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi lagi kong sinasabi, lumalaban ng tapat, no? Lumalaban ng tama, yung mga nagtatrabaho, ordinaryong mamamayan. Bawasan natin yung inconvenience sa kanila and make it inconvenient dun sa mga magnanakaw. Yun yung kinakailangan na ma-consider ng BSP when they come up with a programa para matuloy itong demonetization na ito. But from the looks of it, Admar, kasi marami akong kilala din sa BSP, marami sa kanila dyan kontra dyan. Kaya sa palagay ko, no, bagamat ito ay pag-udyok ng sa BSP na pag-aralan ito, meron ako na foresee na resistance, no, galing mismo sa BSP. Tsaka Admar, ang sinasabi ng mga taga-BSP din is merong experience sa ibang bansa na nag-demonetize. Hindi ko lang alam, Admar, kung familiar ka sa nangyari sa India. Sa kaso ng India noong 2016,
nag-demonetize sila nung 500 rupee at saka 1,000 rupees na perang papel ng India. Nag-demonetize din sila. Ang nangyari is nagkagulo. No? Nagkagulo kasi biglaan, tapos yung mga tao magpapalit ng pera, nagkaroon ng shortage ng lower denomination. Nung nagkaroon ng shortage, nagkaroon ng epekto ito sa pangkalahatang ekonomiya ng India. Ayon sa mga ibang pag-aaral, dahil dun sa demonetization noong 2016, noong mga panahon yun, bumaba ang GDP ng India ng bahagya at nagkaroon din ito ng epekto sa inflation. So, kumbaga nakita natin na sa ibang bansa, nung nag-demonetize sila dahil sa issue rin ng graft corruption, actually, yun yung sinabi ni Narendra Modi noong 2016, the reason why they're demonetizing is to curb graft and corruption. At saka yung ma-address din yung issue tungkol sa informal economy. Ang nangyari sa kaso ng India is hindi nila na-implement ng maayos yung demonetization. At ang nangyari is nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng shortage ng pera, ang haba ng pila sa mga bangko. In other words, ang naabala yung ordinaryong mamamayan. So, kung mag-demonetize tayo, dapat tingnan din natin yung nangyari sa mga ibang bansa nung ginawa nila yan. Na, hindi lang naman India ang nag-demonetize, Admar. Sa kaso ng India, pumalpak Sa kaso naman ng Europa, nag-demonetize din sila. Kasi kung maalala mo, Admar, mga kababayan, bago pa nagkaroon ng European Union, dati ibang bansa sa Europe, iwahiwalay ng mga bansa yan, di ba? Netherlands, France, di ba, Germany, iwahiwalay yan in terms of yung kanilang pera. May kanya-kanya silang pera. Nung nagkaroon ng European Union, later on, nagkaroon na sila ng pera na sarili nila, yung euro. Ngayon, binigyan ng European Union yung mga bansa ng sufficient time na mag-transition into euro bago ma-demonetize yung kanilang mga sariling currency. So, sa kaso naman ng European Union, nagtagumpay sila sa demonetization kasi maayos yung pag-i-implement. So, kung baga ganito ang storya dyan, mga kababayan. Kung gusto ng Pilipinas na mag-demonetize, sure. Kaya lang, kinakailangan dito is paghandaan at bigyan ng sapat na panahon ang mga tao na makapag-transition. And magkaroon din ng sapat na mekanismo para mabawasan yung inconvenience sa ordinaryong mamamayan para hindi tayo magaya dun sa nangyari sa India. Kasi alam mo, Admar, yung mga nakita ko na sa mga comment section, no, sa mga, lalong-lalo na yung mga kakamping. Kasi alam nila si Senator Robin, Maka Duterte. Anything na panukalang ganyan ni Senator Robin, yung mga kakamping, yung mga dilawan, sabi nila na papalpak yan. Kasi nangyari daw sa India, pumalpak. May empirical study na nga na nagsasabi na kapag mataas yung denomination, it attracts corruption. So, kinakailangan natin is if we were to demonetize, kinakailangan pag-isipan ng mabuti yan. Kinakailangan, ano yung sinasabi ko kanina, yung pinaka-underlying principle nito, mga kababayan, is to minimize the inconvenience to the ordinary person. Kasi ang target talaga dito is yung mga hindi gumagawa ng mabuti. Sila yung kinakailangan targetin o policy. Now, to wrap up, Adma, dito sa segment na ito, is that ako'y natutuwa kay Senator Robin Padilla kasi actually matagal ko nang iniisip ito na posibleng solusyon. Kasi nga, alam mo, sabi ko nga kanina, scholar ako, nag-aaral, nagbabasa. Alam ko na itong mga pag-aaral na ito about denominations and corruption. Kaya natuwa ako nung sinabi ni Senator Robin na pag-aralan natin, na i-demonetize. Kasi nga, ako mismo, naniniwala ako dun sa mga pag-aaral na nagsasabi na, indeed, kapag nagbaba tayo ng size ng bills, from 1,000, gagawin nating 50, gagawin nating 500, 100, nadi-disincentivize yung pangungurakot ng cash. Kagaya nung nangyari dyan sa flood control. And by the way, isa pa sa mga idadagdag ko na rin, Adma, before
ako bumalik sa iyo, is that kinakailangan din na magkaroon tayo ng alternatives to cash. Kasi hindi naman po pwede na forever cash lang tayo. Although naniniwala ako sa sinasabing cash is king. No? Kapag nagpunta kasi sa tindahan, dapat talaga cash, honor talaga yan. Pero kailangan mag-transition tayo from cash going to digital. Kung makikita nyo sa kaso ng China, mga kababayan, ang payment system nila doon, halos wala ng cash sa China, Admar. Pag sa China, sa Hong Kong lang Alipay at saka itong WeChat Pay. Doon lang sa cellphone. Kagaya dyan sa Pilipinas, di ba? GCash lang or yung kung anumang mga kumpanya na nagpo-provide ng payment services, pwede na sa cellphone. So kumbaga, magta-transition tayo into from cash to a cashless-based transaction system. Kasi yun yung kinakailangan mo dito para magkaroon ng paper trail. At para ma-avoid din yung nakita natin na corruption na bultong pera, mali-malitang pera, dinadala sa mga bahay ng mga mayayaman, no, ng mga politiko, dinadala doon yung mga libu-libong pera, no, na 1,000, mapaprevent yan, no, kung magta-transition na tayo into digital na merong paper trail para madaling matrace itong mga transaksyon. And, lagi na lang ako may end, Admar, parang hindi natatapos. Huli na to, yung ating bank secrecy law, kailangan amyendahan yan. Kasi ang nangyayari, masyadong strict yung ating bank secrecy na hindi madaling mabuksan yung mga accounts. Dapat yan maamyendahan yan para mas madaling mabuksan ang mga bank accounts, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang elected or appointed na public official. Opo. Back to you, Admar. Doc, meron ka akong datos dito na nagbabasa ko sa mga news sources. Doon pala sa pagpalit natin sa mga polymer na klase, bago lang ito itong magandang klase ngayon ng bills, no? 1,000 peso bills natin. Gumastos yata tayo ng almost more or less or 6 billion pesos. At meron pang information dito naman na yung pagpapalit na noon din is nasa 11 billion pesos daw yung sa 1,500 peso bills. Yung dalawa. Sa 1,000 peso bills lang, nasa almost 6 billion. Tingin nyo po, kakayanin ito ng gobyerno, ang ganitong klase ng halaga? May pera ang gobyerno for that, nananakaw lang, Admar. May pera. So, ibig sabihin, kung in terms of yung cost to transition from higher denomination to lower denomination, the government has the resources to do that. In fact, billion-billion ang pera na nire-remit ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa national government. At mapupunta lang yan, Admar, sa mga unprogrammed appropriation, di ba? Kasi doon lang naman napupunta yung mga nire-remit ng BSP at ng mga GOCCs. So, kung pera-pera man lang ang pag-uusapan, the government has the money. They have the resources to do that. The issue is, merong resistance from within. The question is, bakit sila nagre-resist? Meron bang mawawala sa kanila kapag nag-transition tayo into a from a higher to lower denomination? So yun yung tanong dyan. 1986, meron na rin pala tayong demonetization na nangyari. Doc, no, sa panahon ito ni Marcos Sr., yung napatalsik siya at ito in-implement. Sa panahon ni Cory, yung mga bagong Pilipinas na klase ng pera. So, yung mga merong hawak ng ganitong klase ng pera, hindi na nila nagamit kasi nag-demonetize nga. Now, ngayon, kagabi, isa din sa mga sinabi ni Senador Robin Padilla sa amin, nung nakapanayam namin, sa dahilan kung bakit niya na-push through ito, is parang pinagtagpi-tagpi niya yung mga naging ganap. Like kagaya doon sa biglaang pagkabawas at pagbenta ng maraming ginto natin, meron siyang duda na baka yung mga korap, sila din yung bumili ng mga ginto na ito. And meron na ring mga iba't ibang mga pamamaraan para malinisan, para malabhan itong maduduming pera ng korupsyon. Sa tingin niyo po ba, no? Itong
panukala ni Senador Robin Hood Padilla magiging epektibo considering meron ng iba't ibang mga form ngayon like bumili ng ginto di kaya mag doon sa ibang bansa mag-open ng account ilabas ba or kung paano ba yan. Dapat kasi sorpresa din yung pag-ano niyan, pag-implement siguro para hindi makapaghanda kasi habang tumatagal baka pinaghahandaan na ng wala pa namang kapital diyan yung mga corrupt na yan. So kung saan aabutin yung kanilang pwedeng mailabhan baka anong tingin mo diyan, Doc? Kaya mahalaga, Admar, na itong programa ng demonetization hindi ito yung one and only solution. Hindi ito yung nag-iisang solusyon sa problema natin ng korupsyon. Isa ito sa maraming pamamaraan at solusyon para ma-address ang graft and corruption sa ating bansa. Sabi ko nga kanina, kinakailangan halimbawa magkaroon ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law para mas lalong madaling mabuksan ang accounts ng mga politiko. Hindi lang yon. Kinakailangan din natin ng mas matinding enforcement ng ating mga batas patungkol sa money laundering. Kasi kung magre-rely lang tayo sa demonetization to address graft and corruption, by in itself, hindi ito magiging epektibo by itself. Maganda ito in terms of pasimula ng pag-address ng issue ng graft and corruption. Pero this is not the silver bullet na sinasabi natin na to address this issue once and for all. Dahil ang graft and corruption, mga kababayan, ay it's a multidimensional issue or a multidimensional problem. It requires also a multidimensional kind of solution. So one dimension is yung sa ating monetary structure, yung from higher denomination to lower denomination. Another dimension is yung ating banking sector. Kailangan madaling mabuksan kung ikaw ay politiko. Meron ding dimension in terms of foreign transactions. Kasi Admar, tama ka. Kung bibigyan ng matagal na palugit ito, ang mangyayari is yung mga pera na yan, matatransfer lang yan sa mga bansa na madaling magtago ng pera. Kagaya halimbawa, mga Cayman Island, di ba? Switzerland. Kapag ka dyan dinala yung mga pera, mahirap nang mahabol. Kasi nga, stricto yung kanilang mga bangko dyan. O hindi madaling mabuksan kapag ka nadala na doon. So, kinakailangan din ng additional layers, mga additional dimension para ma-address ito. Itong issue ng corruption sa ating bansa. Not to mention na napakarami na rin naman nating mga batas na hindi lang na-i-implement ng maayos. So, doon sa mga nagsasabi na hindi daw ito magiging epektibo, itong demonetization, ang masasabi ko dyan, Admar, is the demonetization by itself, hindi siya magiging ganun ka-effective kung walang mga complementary na mga measures and programs para ma-address yung issue ng money laundering, which ultimately is related to graft and corruption. Parang ano pala yan na Doc, yung laging ginagamit ng gobyerno, lalo na halimbawa dito sa pagtugon, paglaban sa CPP, NPA, na whole of government approach, hindi lang isang bagay. So kumbaga parang sabay-sabay, part lang ito. So nabanggit mo rin kanina na yung pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, meron din nagsasuggest, isabay na rin, maliban dito sa demonetization, yung pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, pati na rin yung halaga ng ipapasok sa plunder babaan din. Kasi ngayon 50 million na pesos pwede pang babaan nila para mas madali at dapat mabilisan. Doc. Tama yun. Ibaba yung threshold ng plunder para talagang ma-deter itong mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. At Admar, pwede rin nating ibalik yung mas mataas na sentensya. Hindi lang panghabang buhay. Ibalik yung death penalty halimbawa sa graft and corruption. Kagaya halimbawa sa mga ibang bansa, kagaya sa China, Admar, kapag ikaw pagka isang tao ay opisyal ng gobyerno na nahatulan, na nagnakaw sa kaban ng
bayan, ng bansa nila, death penalty yan doon sa bansang yan. So, kumbaga, dapat maging very harsh yung penalty para ma-prevent talaga, no, itong mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Opo, no? So, kumbaga, Doc, in short, sa kalagayan ngayon, posible, imposible? Posible sa demonetization? Aha. Is that what you're asking? Opo. Posible. Sa Posible yan. katayuan ng ano ngayon ng gobyerno natin na ngayon na di mo alam kung sila ba ay talagang seryosong-seryoso sa transparency, seryosong-seryoso na masawata yung okay. korupsyon? Okay, so in principle, kung gugustuhin ng gobyerno, pwede. In fact, dapat matagal na rin ginawa yan kasi nakita naman natin sa mga pag-aaral, minention ko na kanina, no, na there's empirical evidence to support na kapag nagmababa kang denominations, magkakaroon ito ng epekto sa graphing corruption, madi-disincentivize, no, yung graphing corruption. Kaya lang sa kasos ng ating bansa, no, sa ngayon, mukhang walang appetite to do that, no, kasi nga alam naman natin na maraming nakikinabang na mga politiko natin, no, sa graft and corruption. Marami nakikinabang dyan sa kasalukuyan. Kaya nga, nabanggit ko rin kanina, Admar, na merong resistance dyan sa demonetization. Kasi nga, maraming nakikinabang sa ngayon. So, in principle, posible. Kasi yung tinanong mo sa akin, posible ba? Oo, posible in principle. Posible yan. Kaya lang, sa real talk tayo. Dahil nga marami nakikinabang, sa palagay ko, no, talagang magkakaroon ng stiff resistance din sa panukala na yan ni Senator Robin. And I won't be surprised if kung makalusot yan sa komite, no, sa committee level, itong Senate resolution ito, no, ni Senator Robin. So, kumbaga, ang aking pinupunto dito, Admar, is that maganda sana, no, kung maituloy ito, pero alam naman natin kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon sa kasalukuyan, sa tingin ko malabong mangyari yung demonetization na yan sa ngayon. Opo. And ito pong naging panukala din ni ni Senador Robin Hood Padilla ay dahil na rin sa parang hindi matigil-tigil at yung modus, lalo na nakita niya yung male-maleta na mga pera kasi mas marami talaga doon, or hindi lang mas marami, lahat siguro doon 1,000 piso kasi kung maglalagay sila ng 500 pesos doon, bigat-bigat na yan, no? So yun yung pinaka mataas talaga. Pero yung kanyang duda na sila rin yung possible na bumili ng mga ginto, maaari ba yun? Maaari yan, ano? Kasi silang may inside info in terms of yung sa transaction ng ginto, no? And that is also a way to launder, no? Kumbaga para malabhan, no, yung maruming pera, ika nga. That is also a way. What you do is you buy gold. So kumbaga nangyari, di umano, yung mismong gobyerno natin ang nag-allow to launder its own money. So kumbaga, Admar, nakakalungkot yan kung totoo man yan, ano, na kung saan yung mismong gobyerno ang siyang nag-facilitate ng paglo-launder internally. Binenta yung ginto, na-convert siya into cash, at ang nangyari pa dito, Admar, kasi nga, nung binenta yung ginto na yan, ito pa pala, ay dagdag ko rin, nung panahon na nagkaroon ng bentahan yung ginto na yan, yung value ng ginto, bagamat tumataas na siya nung time na yun, hindi pa niya na-reach yung mas mataas pang value. So kumbaga, kung sino man yung bumili ng ginto na yun, kinabukasan, pagkabili nila ng ginto, mas tumaas pa yung halaga ng ginto na binili nila, Admar. So kumbaga, na-achieve yung dalawang benefit for them. Una, nalabhan yung maraming pera. Kalawa, kumita pa sila dahil tumaas pa yung value ng ginto. Kaya yung sinasabi ng Bangko Sentral na part yun ng kanilang routine, no, ng pagbebenta ng ginto,
At yan ay sinasabi nila na nung mga panahon na yon mataas ang presyo. I do not buy the argument ng central bank. With all due respect sa ating mga kaibigan dyan sa BSP, I don't buy the argument na or the idea na kaya nila yan binenta dahil yung time na yun may tumataas yung value. Kasi kung naghintay pa sila ng ilang buwan pa, mas tumaas pa yung value. And what is very suspicious din, Admar, nung time na yun, is that tayo yata yung may pinakamalaking, if I remember correctly, kung hindi tayo o meron pa isang bansa, I think it was Kazakhstan dalawang bansa yan mataas yung bentahan. So, kumbaga, very unusual sa kaso ng Pilipinas na magbenta tayo ng ganong kalaking amount ng ginto. It was very unusual. So, kumbaga, itong mga view, mga pananaw na kung saan na sinasabi na, baka nagamit itong mga ginto na ito to launder, para malabhan yung maraming pera. I think there is a reasonable ground to believe that it might be true. It might be true. Again, I'm not saying, I'm speculating here. I'm not saying that it is true. But what I'm saying is, there's a reasonable ground to believe na baka totoo ito. Kasi, kung sino man yung bumili ng ginto na yun, talagang nakinabang, Admar. No? Nakinabang talaga ito kung sino man yung mga bumili niyan. Opo. Yung sa mga makabagong pamamaraan like crypto, kaya bang maitago? Yung mga perang yang bibili mo ng cryptocurrency? Yang sa crypto, Admar, mahihirapan. No? Kasi sa kaso ng crypto, hindi ito madaling mabuksan, no? Sa kaso ng crypto. Kaya kapag na-convert, itong mga pera na ito into crypto, medyo mahihirapan. So, kinakailangan dito is kung i-address natin yung issue ng cryptocurrency, and as a tool for graphing corruption, which by the way talagang nangyayari ito. Nagagamit ang cryptocurrency as a way to hide ill-gotten wealth. So kumbaga kinakailangan magkaroon din ng additional layers ng reforma sa ating enforcement ng ating mga batas, lalong-lalo na patungkol kapag ang pera ay na-convert na into cryptocurrency. So kinakailangan magkaroon ng mga additional layers yan in terms of implementation. Kasi iba na ito kumbaga dati-dati cash ang transactions, pati graphing corruption, cash yan. And then nag-transition na into online banking, nagkaroon na ng ganyan. Pati graphing corruption, naging online na rin. Ngayon meron ng cryptocurrency. So kinakailangan din mag-adapt din yung ating mga polisiya dahil masyadong mabilis. And lalo na ngayon, Admar, may mga artificial intelligence na. So kumbaga, ang pinupunto ko dito is yung response ng ating enforcement nitong mga ng ating mga batas, patungkol sa money laundering, patungkol sa graft and corruption, kailangan ay mabilis din yung kanyang pagsabay, sumasabay siya sa pagbabago ng mga pamamaraan sa pagko-conduct ng mga transactions. Pag-open sa mga bank accounts sa ibang bansa, may mga bansa ba na parang medyo relax yung kanilang tawag nito, kanilang pamantayan or yung panuntunan sa pag-open ng mga bank accounts, yung kumbaga mas madali silang makapag-open ng bank accounts na walang masyadong kuskus balungon saan ba ito galing na pera na ito? May mga bansa na madali provided that there is a court order. Kailangan kasi may utos ng hukuman yan. So halimbawa, kung mag-open ka ng account dito sa Canada halimbawa, kailangan may kautusan yan ng korte galing dito. May mga bansa naman na talagang mahirap, Admar, kagaya nga nabanggit ko kanina sa kaso ng Switzerland, sa kaso ng Cayman Islands, yung mga at iba pang mga ibang bansa na they're known to be havens of laundered money. May mga lugar na talaga na mahirap talaga mabuksan. So, kumbaga, ang isa pang kailangan mangyari dito is magkaroon ng mas, ito, labas na to sa Pilipinas at kasi international na yung pinag-uusapan natin, kailangan magkaroon din ng mas wider agreements in terms of paghahabol sa mga resources, mga pera na nanakaw.
No? So kung nagagawa yan halimbawa sa kaso ng Interpol for criminals, baka po pwede rin yan na magkaroon ng mas may pangil na agreements with respect to international financial transactions na tainted with graphing corruption. Opo. Siguro bilang panghuli, Doc, mensahe nyo sa ating mga kababayan, lalo na't magbabagong taon, nabudol daw ulit sila dahil tapos na yung Pasko, magbabagong taon na, wala pa rin daw big fish na resto. Siyempre, last message nyo po sa ating mga kababayan. Oo. Alam nyo, ilang araw na lang, bagong taon na, at ako mismo, na-expect ko na itong 2026 ay magiging mas volatile ang ating sitwasyon sa pampolitika at pang-ekonomiya. Kasi makikita natin na magiging mas maigting, no, yung paninira na gagawin nila kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga nakita natin, Admar, no, that VP Sara is leading sa mga survey in terms of trust, no? Si BBM ay negative, si Vice President Sara ay napakataas pa rin ng trust rating niya. Going into 2016 and then 2027 would be the start of the campaign towards the end, no? Not really campaign, but ito na talaga yung time na magpe-prepare na yung mga kakandidato for president sa 2028 election. Makikita natin that 2026 would be very, very eventful, lalong-lalo na sa kaso ng impeachment. Baka nga dalawa pang mag-impeach, Admar eh. I have a feeling na may magpapasa ng impeachment ni BBM, i-impeach si BBM ngayong 2026, meron akong pakiramdam na ganyan, at syempre itong sa February yung kay Vice President Sara Duterte. Kaya I think for the coming year, it will be very, very interesting, Admar, at napakarami na naman nating pag-uusapan dito sa Makialam. Maraming salamat si Dr. Michael Bato na kasama natin ngayon at ano na ngayon dyan? Tuesday na rin ngayon dyan? Today is ano na dito? Tuesday na rin. 30. 30? Yes. Ayan. So ano na Yes. dyan? Rizal Day na rin sa inyo dyan. Doc, Yes, maraming that's salamat. correct. O dyan ba sa Canada, uso ba dyan yung mga paputok sa kalsada? Wala naman ata, no? Walang masyadong yung tingi-tingi. Meron ba? May mga nagpapaputok dito pero illegal eh. May mga nagpapaputok din, Admar, meron. Baka Pilipino din yan. Hindi naman Pilipino. Hindi, usually ang nagpa-fireworks dito yung mga kasamahan namin mga South Asian or mga Indian. Mga Asian. Sila nagpapaputok. Lalo-lalo na pag Diwali, ito kaya bagong taon. Oo, yung Indian, tsaka yung dito sa Asia, mahilig kasi tayo dun sa mga parang mga tingi-tingi na pwedeng hindi yung talagang pangkalahatang mga fireworks display na isang sindihan Yes. lang nandun na. Mahilig tayo sa mga ganun. So same lang din pala. Maraming salamat. Tsaka dito natitipid din. Before you go, natitipid din yung mga bayan kasi magastos magpaputok. So may mga fireworks din kami sa New Year pero limited din sa malalaking city, maganda manood ng fireworks. Okay, Admar, maraming salamat. Maraming salamat. Thanks for having me again. Si Dr. Michael Bato, nakasama po natin mga kapartner dito sa ating programang Makialam. Napag-usapan po natin ang panukalang o resolusyon po ni Senador Robin Hood Padilla. Sunugin na yan! Ay, 1,000 peso bill na yan. Marami po mga implikasyon, marami pang mga dapat na paghandaan. Pero napakaganda po ng plano. Lalo na pag magpaplano ka laban sa mga korap. Yung may lihitimo talagang patutunguhan. Hindi yung parang napaka-vague, napaka-labo. Ay, bago lang tayo magpaalam, ilang araw na lang! Ilang araw na lang bago mag-New Year! Uy, 2 araw na lang pala mga kapartner. Naku po, bagong taon na. Nakapagbili na ba kayo ng tawag nito? Kalendaryo! 2026! Ay, magpupunit na po tayo ng kalendaryo mga kapartner. Kaya advance Happy New Year po sa inyong lahat mga kapartner. At patuloy nating ipagdasal ang Pilipinas nating mahal na tatahakin natin ang tamang landas. Ang mga abusadong mga opisyal ng gobyerno, sana'y mawala na yan sila. Magbago na sila. Kabilang sa kanilang mga resolution, ang pagbabago po mga kapartner. Kaya't yun lang. Magpapaalam na tayo. Sumayin niyo po ang programa Makialam. Sama-sama tayo ulit next year. Sa susunod na taon na tayo magsasama-sama mga kapartner. Maraming salamat sa mga umantabay sa atin, sumubaybay sa atin,
dito po sa ating programang Makialam sa nakalipas na 2025, year 2025. Mamimiss ko kayo. 2026 na tayo makikita. Kala mo naman. Dalawang araw lang naman. Oy, pahabol natin. Rose Danke, Rookie at Suji, Lady in Red Vlog, Duterte Pinas Loyal, Mamila Live, Boss Bell, Elma Bueco. Maraming salamat sa inyong panonood. Oy, sama-sama tayo mamaya sa SMNI Nightline News. Subukan natin si Congressman Leviste. Makapanayam ulit mga kapartner. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam!